Pupunta tayo kay Master. JDM. Boss, where are you? Ay, boss, busy ka? Construction! Ba, parang ano hapit May package ka kasi. Ano yan? Trabaho. Saan? Gusto mo ba? May trabaho ka. Ito. Wow! Ang aga ng ano Pamasko. Galo Pamasko yan. Tingnan. O, dumating na pala to. Oo, Dapat yan. na ba? Oo, kailangan na Bukas na! Mamaya, Naampun. magsa-sideline muna ako mag-construction. Diba? Kaya pakilala mo si Mapper, yung ating engineer, saka foreman. Architect. Wait na, boss, para makita ka sa TV. Lahat na no? Shoutout mo yung asawa mo, nag-aantay sa inyo. Shoutout dyan sa asawa ko na all around ako Mamaya, pag uwi ko. Ano, boss? So pagka katulad nito ngayon, medyo mahina ang trabaho, kaya nagsa-sideline muna ako mag-construction. Kasi ECQ ngayon, kaya ayan, umuulan na. Oo nga. Oo. Ayan. Tara. So, tara. Wala, kakabit ko lang to Okay. Magkasinta kami ng hollow block. Ayan, sideline ko lang to. Nagpo-construction. Ayan. Sige, tara na. Doon tayo sa loob. Oh, ang bilis mo Siyempre. Diyan ka na kaagad. Magic. Ayan. Good day mga ka-technician. So, dito ulit tayo. Kanina kasi nag-construction ako kasi ECQ. Sumideline muna ako ng ng pagko-construction. Kaya hindi ako gumawa ngayon. Ayan, so may dumating akong board dito. May papalitan kasi akong board na ayan bago yung unit na yan. Nilami. Okay, so actually bago itong unit na ito. Ayan so hindi pa nila nagagamit yung unit. So ang error na lumabas daw is E1. Okay, so ni-request ko ngayon siya na palitan na lang ng bagong board kasi nasunog yung board. So ipapakita ko lang sa inyo. Si-set up ko dun sa lamesa. Okay. Ayan. Laki So gagamit na lang ako ng isang pan motor. Tapos yung isa tanggalin ko muna. Ito na lang. Yung. Okay. Ayan. So kanina kasi nag-sideline ako ng doon. Alam niyo man pagka ganitong ECQ, hindi sana ako magbubukas kaya lang dumating na yung board na ito para ma-release na din namin. Ayan. So bago itong board na ito, ngayon ang naging problema nga, sabi ko nga, nag-iwan siya, sira yung indoor board. So hindi ko siya na-advise na i-repair dahil putok yung IC. Ewan kung mapupokus natin. Yan, tingnan natin. Kayang i-focus yan. Okay. So ito, putok tong IC na to. Hindi yan gaano makikita yata sa video, pero yan yun
putok yung transistor na 1, 2, 3, 4, 4. Tsaka ito. So sa pagkaganitong kasing problema, usually pag pumutok yan, dumidiretso na ng system. Pero may power siya, nag-iiwan. So hindi ko na siya in-advise repair kasi unang-una yung IC na ito mahirap humanap eh. Hindi tayo basta makakabili din. Tsaka itong mga transistor na to. So advice ko na lang talaga replace para mabilis na matapos. Kasi nga bago. So parang ibinalik yata ito. Ang brand yata nito is Coppel. Coppel to, no? Yan. Okay, so ito yun, kaya ako inilabas itong video na ito. Actually parang wala namang kakwenta-kwentang video eh, no? Walang kakwenta-kwenta, tanggalin ko yung ilaw. Hop, yan. So ginawa ko lang yung video kasi para lang ma-aware yung mga nag-i-install. So actually bihira naman yung masasabi natin na factory defect yung ganito na board. So ang naging problema malamang sa pag-i-install, yung masakit mang tanggapin, pero malamang disgrasya ang nangyari dito. Ayan, so malaki itong unit, dalawang pan, so malamang 5.5 HP ang size nito. So hindi ito 3TR, hindi ito 4 HP, nasa 5.5 to kasi malaki yung board. So single phase lang siya. Kala ko nung unang tingin ko 3 phase eh, napagkamalan din ng tao ko na 3 phase sa kabila. Okay, so tatanggalin ko lang itong board. Yan. So, hirap ng buhay ngayon kasi ECQ na naman. So, ano nga, Friday, August 6. Kaya, nag-sideline muna akong mag-construction. Ayan o. So, hindi na natin na yata mapopokus. Yan. Okay, nasa na yung board? Palitan na natin. Iba yung lalagyan ah. Pang Daikin itong baksa. Laki ah. Ito lang itong plastic. Ayan, balot. Yan. Okay. Yung pan niya, dalawa. Kaya malaki siya. Ang 3 tonner is, alam ko isa lang eh. Kaya malaki itong ano na to. Wala akong model. Kaya alam ko 5.5 to. Yung. So sa ganito man, pag pinapalit nyo, meron niyang isang jumper wire. Babalik nyo din dito. Yan. Kung ano yung kinalas nyo dito, ibabalik nyo na lang. So madali lang naman. Hindi pa kayo pagpapawisan dyan. Yung, pagpapawisan lang kayo kapag ka nagkamali ng koneksyon. Sensor. Yan. So kulang sila ng isang sensor kaya gagamitin ko muna itong isa para mapaandar natin. Yung. And ito yung kadalasan kasi kaya nagkakamali sila. Maaaring nasusuplayan nila yung communication line. Nasusuplayan ng AC. Yan. So ang line lang kasi nito, eto katulad yan, L, yung line and yung neutral, and S1 and S2. Ito yan. So itong isang connection, wala nang connection ito, yung tatlo. So hindi na siya ginagamit. Ayun. Okay, so wawiringan natin. Kakabit ko muna ito pa samantala. Tingnan natin kung aandar na siya. Ayan, dual pan siya. And capacitor.
Ito yung control. Lipat tayo dito. Pagbigat. Capacitor. Red and blue. Tama ba? Tingnan ko. Red and blue. Red. Okay. Black and white yung line. So itong dalawang yellow, ito yung kadalasan na may nagtatanong sa amin, yung error na minsan ED, depende kung ano yung lalabas. So i-check nyo ito, pressure switch yung pinuntahan ito, yung yellow and red na ito ha. Yan, pressure switch. So dahil wala yung pressure switch, jumperan ko lang muna pansamantala. Pwede na siguro to. Yan. Okay. Yung. Teka, dapat sa tapean ko muna. Hindi mahulog. Ginampera ko yung pressure switch niya. Yan, lagyan ko lang ng tape para hindi mahulog. Baka dumikit eh. Oh. Yung, isa pa. Ayan, so meron pa siyang isa. Yung error naman na P2. Kapag nakita nyo yung P2 na lumalabas, dito sa display may makikita kaya na P2 dito sa display na ito. Maaring open yung ito to, yung ginamperan ko din to yun meron siya dito na connection. Alam ko OLP to yung kinabitan doon kasi bago pa yung unit kaya hindi ko alam yung pinagbunutan nila. Ito yon, ito to yun, yung dalawang terminal na yon. So kapag lumabas yung P2, i-check nyo yung terminal na nakakabit dito. Maring nag-loose or open. So, isu-short nyo lang yon. Pwede nyo i-short or i-check nyo OLP. Alam ko OLP yung nakakabit dito. Yan. So, pag lumabas sa display na P2. Okay, mamaya papakita natin. Wawiringan ko lang muna Isang hangin, no? Okay, so ito yung fan. Lagyan natin. Okay. Red. Dito yung connection para hindi na malito yung mga baguhan siguro na installer na katulad niya na nadidisgrasya. Yung 1L at saka 2N papunta sa indoor. Yung L at saka N, ito yung circuit breaker na dito nyo i-connect. Yan. So doon sa mga baguhan lang na nag-i-install ng ganito, medyo nagkakaroon ng kalituhan. Ayan. So ano lang to, friendly advice lang doon sa mga installer na katulad nito. Marami na kaming na-check na ganito na nadidisgrasya pag i-install. Yan. Okay. And ang isa na madalas na nagiging problema, asa na yun? Yung linya ng communication, eto yan. Kasi nakasulat doon sa linya ng communication, sa terminal, may sticker yan. Usually may sticker yan dito na nakadikit. So minsan,
natatanggal yata yung sticker. Ang nakalagay din kasi dito L and N. So napapagkamala natin na papagkamala ng installer na linya. Yan. Linya ng kuryente. Yung L at saka N, neutral saka line. Yun. So maaaring dito sila nagka-aberya. Okay, yung gray. Lobat ko muna. Yung lobat. Mano-mano tayo ngayon. Yan. Okay, so mabigat-bigat din kasi kaya ito parang kung tutusin natin, kung titingnan natin parang wala namang kakwenta-kwenta itong ginawa naming video ngayon. Advice lang para lang mapamilyar kayo doon sa unit. Ayan. And lagi nyong titingnan, tanggal pala yun. Lagi nyong titingnan kapag ka line ng AC supply, lalo na sa ganitong kalalaki, yung wire makikita nyo maliit eh. Yan o, number 18 yata tong size na to, maliit. So pag maliit ang wire, magtaka na kayo, huwag nyo susupply ng AC. Ibig sabihin yan, communication or low voltage sa papasok dito. So hindi siya pwedeng pasukan ng 220. So maaaring iba nilalagyan pa rin ng 220 supply. Or maaaring yung linya dito, nagkakapalit sila. Kaya mas maganda dito yung may color coding or may tagging ang linya na ginagamit. Yan, hindi ko rin alam kung aandar to. And ang indoor, ito, ganun din. Yan. So mas maganda kung gumamit kayo ng royal cord na may color coding. Red, para hindi kayo malito. Yung linya ng neutral. Okay? Ang ginamit ko doon ay green, yellow. Yan, may nakadikit yun na sticker na ganito. S1, S2. Yun. So magtataka kayo kasi dalawa lang. Baka mamaya dito nyo ikabit. So iba naman yung nakasulat. Dito. So ang gagamitin nyo, yung kaparehas yun. Sa kulay din naman ng wire. Katulad nito, yellow and gray. Yung doon, yellow and gray. So dalawa lang. Magtataka kayo dito. So walang gamit itong tatlo. Hindi nyo na ito kakabitan ng supply or linya. Gray, yellow. Tama ba ako? Ay, okay. Yun. Yun. Okay. Linya and L. Okay, so kabitan natin ang supply. So ang supply dapat dito ko ikakabit, pero dahil plug lang ang gagamitin ko, dito na lang kukuha ng supply. 220 rin naman ang line na ito, yung L at saka N. Yung okay. Wala pa. Yun, nagbulus pala yung saksak ko. Ayan, so nabuhay na siya. Antayin ko lang kung mandar. Antayin ko lang mandar yun. Kapag mandaran pa niyan, malamang okay na tayo. Ayan, may display board dyan. Ang normal operation, may nakalagay yan 00. Yun o. So makikita nyo yung indicator dito. Ayan, mandar na yung pan natin o. Yan, so wala naman siyang inilalabas na error doon. Antayin na lang natin. Ayan, so sasamantalahin ko na habang nag-aantay tayo. So thank you doon sa mga nag-subscribe pala sa atin. So yung ating channel ay 99.9
99.4k na yung subscriber natin. So magti-thank you ako dun sa mga nakasubscribe sa atin, and meron pa 600 na kulang, no, para mag 100. So magti-thank you na rin ako dun sa 600 kahit wala pa wala pa no. Ayan. So ayan, so thank you. And yung mga yung mga tanong pala doon minsan na hindi natin nasasagot pa ay talagang ayan, loaded lang tayo ng schedule, kaya nagsa-sideline pa tayo ng pagko-construction. Ginagawa lang namin yung gate nung daanan namin para maipasok yung sasakyan. Ayan. Okay, so wala pa, antayin ko lang. Okay, so may lumabas na J4 sa loob. Meron pala akong isang kulang na hindi na ikabit. Yung reactor, hindi ko na ikabit. So, ayan, kita nyo na kagad yung error dito. Tingnan nyo yung error, oh. Yung J4, kapag nakita nyo yung J4 yan, i-take note nyo na lang. Ibig sabihin, hindi nakakabit yung reactor or walang power yung pinaka-IPA module natin. Ayan. Okay, so kakabitan ko lang ng reactor. Reactor ako dito. Kaya pala hindi siya umaandar, kaantay tayo ng antay. Yan. So hindi ko kinabit yung reactor niya. Okay, so kakabit ko lang. May kulang pala. Kahit pala magdamag tayong mag-antay dito. Ayan, so take note nyo na lang yung J4, ha. Yung J4, makikita nyo na agad reactor pag nakita nyo sa display. Yan. So, kabitan lang muna natin ito. Kahit ng ano ko, wire. Yung, okay na. So, saksak ulit natin. Yan. So, standby tayo, ha. 3 minutes ito din bago mag-start. Kadalasan naman 3 minutes, eh. Yun. So, 0-0. Okay. So, standby tayo. Ano? Ayan, okay na. Umandar na yung unit natin. Ito yung pan ng indoor. Umandar na rin yung outdoor. Yan. So, lumabas si P4 dahil wala akong compressor na nakakabit. Yun. Okay. So, pakita natin yung... Dali, papatayin ko, ha. Para makita nyo kagad yung mga error nito. Okay, so tinanggal ko yung jumper, ha. Yung pinaka-OLP natin. So, tingnan nyo na lang yung display para mapamilyar kayo. Yun, oh, nakalagay yung P2. So, pag nakita nyo sa display na P2, tingnan nyo yung connection ng OLP. Ito. Na nasa ilalim. Okay. So, alam nyo na yan. Patayin ko ulit. So, kadalasan naman, ang labanan lagi dito, nasa outdoor ang problema. So, babalik ko lang to. Subukan natin tanggalin ang sensor para makita nyo na kung anong error ang lalabas. So, iti-take advantage na natin to. Okay. So, ito yung white o ambient sensor to. Subukan lang natin tanggalin. And isaksak natin. Lulis ko sa saan ko. Dito.
Nagdulus yata yung saksakan. Nginat-ngat ng aso eh. Ang bait ng aso eh. Yan o. F1. So yung F1, ito yan o. Yung sensor na ito. Okay? So i-take note nyo na. At least alam nyo na kagad. Pag nakita nyo na yung F1 doon, dito. So wala sa indoor yung, ito yung blinking nya o. Yun. 1, 2. Naka-standby yung isa. 1. Ilan yun? 2. Pero doon sa outdoor makikita nyo yung error. Okay. So tantayin ko ulit. Ibabalik ko to. Diyan. Itong isa. So ito yung sa condenser. Tama ba ako? Condenser. Diyan. Tignan natin kung anong error ang lalabas. F2. Teka, ang F2 niya ay, tignan ko lang kung anong value nito ah. .2. So condenser to, yung nakakabit sa condenser ha, F2. Yun, nakikita nyo na sa display, F2. Para mapamilyar sila. Balik ka. Umiyak ka na nga. Okay, bunutin ko ulit. F2, F1. So malamang F3 tong isa. Ito. So ito yung nakakabit sa condenser. Ay sa malapit sa compressor. Yung tinanggal ko. Zero, walang lumabas na error. Oh. Ayan, so wala siyang lumabas na. So F3 ang lalabas niyan. F1, 2, 3. Yun din pala error niya. F1, 2, 3 outdoor sensor. Okay, so ibabalik ko na to. Takot yata sa'yo eh. Hindi siya naglabas ng error eh. Ayun, matagal siya, kailangan nakakabit sa compressor. Okay, so ibabalik ko na siya. Yung yun, okay na. So F1, 2, 3, ito yung tatlong sensor ha. At least na ma-take note nyo na. F1, 2, 3, ang P2 yung OLP. Yan. So balik ulit tayo dun sa wiring. Bunot na pala yan. Yung dalawa lang ang may linya dito ha, S1, S2. Pero syempre minsan hindi na iwasan, natatanggal yung sticker na nakadikit na S1, S2, nakalagay L at saka N. So magkakaroon kayo ng kalituhan. Okay, so magtaka na lang kayo kapag ang wire ay maliit na ganito, huwag nyong susuplayan. Ibig sabihin yan, hindi siya nangangailangan ng high voltage. Yan, common na yan. Lagi, kahit sa ibang brand. Yan, ha? Kasi makikita nyo napakaliit eh. Kaya ang laki-laki ng unit, tapos may supply na 220. So hindi siya aandar, ano? So mali, maaaring masira tulad ng nangyari dito. Okay, so nangyari, nasunog. Nung una hindi rin namin may conclude kasi hindi ko siya masilip dati. Naglabas lang siya ng E1 error. So nung nilinis ko yung board, saka tumambad sa akin, hindi kasi makikita, napakaliit, putok yung ibabaw nito. Saka ito, pinicturean ko lang pero hindi yan makupokus yata, hindi kakayanin. Yun, so maliliit. So kadalasan yan, ang malamang dito is na-supply ng 220 or nabaliktad ng tapping, yung supply, yun yung naikabit dito. Dito yung nakakonect ko. So kapag pumasok ang 220 dyan, damay-damay yan, hanggang dito yan sa system.
Kaya hindi ko na siya in-advise. So mapapagod lang tayo magpalit ng mga parts. Pero in result, hindi rin aandar. Okay. So nirequest ko palit na lang. Yan. So okay na. Hanggang dito na lang tayo. And hindi naman ganun ka-importante yata. Kahit pa paano may mapulot kayong aral ba tawag yan? Mapulot kayong aral kasi katulad yan, bagong unit hindi nila napaandar kasi naglabas ng E1. So yun nga ang problema, sira na kaagad. So hindi siya dahil sa factory defect, human error. Okay, so ayun lang. And ulitin ko ulit, magti-thank you ako doon sa ating mga subscriber at supporter na 99.4. Yun, sana bago ako mag-birthday. Birthday na talaga, ha? Birthday na, totoong birthday ko na ho yan. Umabot tayo Kailan yun? Kailan yun? So, ayan. So, Kailan yun? ha? Kailan yung birthday mo? August 12. Baka may magdala ng cake eh. Sorry. Para hindi na ako bibili. Hindi, August 12 po talaga. Pero kaya ako nag-ECQ dahil birthday ko. Oo nga, ting ECQ na. Nag-ECQ din. Birthday o nag-ECQ. Kaya mag-iimbita ako dahil ECQ. Alam ko hindi kayo makakapunta. Invited o kayo lahat. Yun. Mamaya biglang lumusob yan mga yan dito. Nakabakuna lahat ha, ang requirements. May bakuna. And ano pa? Dapat ano na, complete na vaccine. Tapos naka PPE suit. Ayun. Tapos naka face shield. Naka face shield. Bawal magtanggal ng face mask. Okay. Tapos kakain naka face mask, paano yun? Okay. Useless. Ayan. Ayan. So, okay na. August 12, birthday po ni Emo Lumanglas. Ayan. Hindi na po ni JDL. Tapos na si JDL, August 2. August 2. JDL. Si JDL po anak ko. Yun, si John Daniel Lumanglas, hindi ho ako yun. Yun. Anak ko po yun. Magpapakilala ka kasi na pangalan mo. Kasi minsan marami Ang pangalan nagtatanong. ko po Emo. Pero mahaba ho pangalan ko. Pag sinabi ko dyan, baka Hindi nyo mabanggit. hindi nyo mabanggit. Ayan. Pero Emo na lang tawag sa akin. Ayun. Kilala ka na nila. Hindi na Master JDL. Emo. Emo Si na. JDL kasi pangalan ng shop. Kinuha ko sa pangalan ng anak ko. Yung JDL. John Daniel Lumanglas. Kaya JDL yon. Pamamana mo yan sa kanya, na. Hindi, pamamana ko sa'yo. Huwag na! Ayoko na! Ano agad? Bata-bata pa naman ako. Magbe-birthday lang ako eh. Sige mo sana, matanda na. Pamira ka naman. Ilan taong ka na? 21. Libo. Bibu. Ayan, so okay na tayo dito. And yun, okay na. Oh, tawagin na nila lahat ng mga ano para makabuo ng 600. Yung 600 na kulang doon sa para maging 100. 100k na yung ating supporter. Meron pang kulang na 600. So thank you doon sa 600 na hindi pa nagsusubscribe. Lahat na mga kamag-anak, mga Yan. kaibigan, classmate, katrabaho. Ayan, so dahil sinamantala mo na, ikukwento ko na, abahan ko na ng konti ha. Actually, yung YouTube na ginagawa ho namin, actually, talagang ito ang paggagawa namin ng video, kahit sa panaginip at pangarap, hindi ho kasama sa pangarap namin. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-umpisa kami ECQ. Ayan, actually, anak ko lang nag-upload ng mga video na yon. Kaya ako hiyang-hiya pa akong lumabas dati na pipicturean ako. Hindi, yung umpisa pala natin, yung nasa Mandaluyong tayo. Nag-video ka doon. Pero sa FB ko FB lang yon. Sa FB. Oo, tapos yun. Yun yung, kasi parang may napanood ka, di ba, na ano, na Ayun video. Tapos yung anak ko lang nag-upload. Tapos nung ECQ, kasi nga ang plano namin din kaya actually alam nyo ba, nauna pa itong bodega namin na napabubungan dahil ang plano talaga namin magpapatraining kami ng mga nag-OJT yung gusto matuto, pero libre ho lahat yun. Sabi nga libre lang ang kain, pero siyempre hindi ko naman, wala naman akong malaking parehas nyo din ako, mahirap na tao nag-budget. Ayan, pag walang bumili ng aircon, walang nagpagawa, wala rin ako kaming kita.
So yun sa akin lang, gusto lang namin makapag-share ng konting kaalaman, makatulong kahit papano. And yun lang kasi ang alam ko na lalo na nung ECQ, naisip lang namin na mag-upload ng video kasi para lang makatulong ba yung mga tao na nandun lang sa bahay, katulad ngayon, ECQ na ulit. So hindi sila makalabas. Paano nila gagawin yung mga simpleng problem lang ng aircon sana, yung ibang technician. So hindi ko naman alam na ganun karami, kaya nagtuloy-tuloy na yung video natin. Sabi naman ng mga nagko-comment doon, nakakatulong kami, kaya itinuloy-tuloy namin. Pero ayun, okay Tsaka naman. ano naman hindi yung pang personal interest, ika nga, no? Ayun, meron kasi Oo. nabanggitin eh. So parang pumatak na parang personal interest yung aming sinishare para daw kumita kami sa YouTube. Sa banggitin ko na sa ibang group. So pang personal interest daw yon. So kayo na umusga, alam niyo naman siguro kung para sa personal interest. So yung ina-upload naman namin na video hindi naman mga prank, diba? Hindi naman mga kalokohan na video. So kahit pa paano yata may natututo naman. Marami naman nagsasabi na natuto sila doon sa video na nilalabas natin. Ayan, and yun yung actual talaga and they apply nila doon sa Akala nila yayaman ka dun. yan. Ako hindi ho kami magbenta ng aircon kung hindi kami mag-repair at hindi ko magpalabas ng actually yung mga technician naman kami sa labas wala rin ho kaming kikitain, kaya ito nga nauna yung bodega, kaya yung bahay namin bodega, sa likuran namin ang bahay namin kasi pinutol namin para nung ECQ wala kaming mauwian, ginawa naming bahay. Ayan. Ayun, kaya yung sasakyan namin nasa labas. Ngayon pa lang kami gumagawa ng gate. At ikaw pa yung gumagawa, no? Ako pa ang gumagawa, ako pa yung nagkakarpintero dun. Ayan, nagsa-sideline pa ako. Kaso yung foreman, hindi ako pinasasahod. Ako pa lang papasahod sa foreman. Yung magpapasahod. Ayan. So okay na tayo dito and kahit pa paano siguro may natutunan tayo. And yung mga nagtatanong pala na gustong mag-training, so welcome naman po ang lahat. Kaya lang sa ngayon po merong 3 na nagti-training sa amin. 2 yung nandito, si Dado at si Patrick. Sa kabila, ang pangalan ng isa nasa kabila? Jeff. Si Jeff. Si Jeff. So meron doon sa shop. So Kaya lang hindi rin kasi tsaka hindi rin ma-accommodate pa ngayon kasi nga saka syempre. ECQ pa rin at saka pandemic tayo. Pwede pa siguro ang isa doon sa kabila na lang sa shop. Isa siguro isa kasi 2 na dito So kapag tapos siguro nung 2, pwede na ulit tayong kumuha ng 2. Yung gusto hindi ko maipapangako na masasahuran ko kayo kasi ang kaya ko lang ibigay maituro kung ano yung yan katulad niyan si Dado and si Patrick marunong ng kahit paano nakaintindi na. Hindi lang pumasok ngayon kasi hindi nakalusot sa checkpoint. Ayan. So and merong sumagot do sa ating mga na nag-sponsor ng mga gamit nila. So may nagbigay ng clamp tester and may parating na Meron. na Surprise muna yun. surprise. Yan, basta. Pero para sa akin yan, hindi sa kanila. Ayun. Yung para sa akin, binibigay ko sa kanila. May batang pumasok. Sige, okay na. Okay. Ayos.